lahat ng nabinyagan, iniligtas na ni Jesus. Nabinyagan na ba kayo? Ligtas na ba kayo? Dapat malinaw ang sagot na, oo, ligtas na tayo. But another question is, pinaninindigan nyo ba yung kaligtasang tinanggap ninyo? Kasi ang pagpili natin sa kaharian ng Diyos ay hindi isang beses lang natin gagawin. Actually, when you were younger, when you were baptized, siguro masasabing wala pa kayong choice, tinanggap ninyo ang kaligtasan. Pero kapag nagkaisip na kayo sa mga desisyong ginagawa ninyo araw-araw, sa pagkilos ninyo, pinapakita ninyo kung gusto ba ninyo yung kaligtasang tinanggap ninyo. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Nagturo siya sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. Sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin. Kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob at lahat ng mga propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palagi na lang pong pinagtatalunan, unfortunately, ng mga kapatid nating nananampalataya din kay Jesus, pero hindi sila Katoliko, marami sa kanila ang nagsasabi, kami lang ang maliligtas. Kaya kailangan nyong mag-member sa amin, kung hindi, hindi kayo maliligtas. At ito rin yung tanong na sinasagot ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ina-assume ng mga alagad na kaunti lang ang maliligtas dahil feeling ng mga Hudyo, sila lang ang maliligtas. Pero, paano sinagot ni Jesus ang tanong na ito? Hindi sa pagsasabi ng kaunti o marami, kundi sa panghihikayat sa kanila na pagsumikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Pakisabi nga po ng lahat, pagsumikapan. Sa totoo lang po, lahat naman tayong nabinyagan ay tumanggap na ng kaligtasan. It is not a question of whether we are saved or not. Lahat ng binyagan, sabi sa John 3:16, For God so loved the world, He gave His only Son, so that whoever believes in Him might not perish but have eternal life. Sinasabi dito na una, mahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya lahat ay gusto niyang maligtas. Kaya sa unang pagbasa, sinasabi sa atin ni Propeta Isaias na nakikita niya ang layunin ng Panginoon na ang lahat ng mga tao mula sa iba't ibang dako ay magtitipon sa isang bundok o sa isang burol bilang paalala na lahat tayo ay titipunin ng Panginoon para sa Kanya. Lahat ay gusto niyang maligtas. But on the other hand,
Sabi, kung sino lamang ang manalig kay Jesus, yun lamang ang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung sino lang yung nabinyagan. Kaya napakahalaga po ng sakramento ng binyag. Tinanggap natin ang kaligtasan. Kaya po, ang tanong ko sa inyo ito, at maraming magtatanong sa inyo nito, sa bus, sa kalsada, kakatok sa pintuan ninyo, o kaya tatabihan kayo ng kasamahan ninyo sa trabaho, o ng kapwa ninyo mag-aaral o kaibigan ninyo. Kapatid, ligtas ka na ba? At ano ang sasagot mo? Ligtas na ba kayo? Patay tayo dyan. Bakit malabo ang sagot ninyo? Uulitin ko, lahat ng nabinyagan, iniligtas na ni Jesus. Nabinyagan na ba kayo? Ligtas na ba kayo? Dapat malinaw ang sagot na, oo, ligtas na tayo. But another question is, pinaninindigan nyo ba yung kaligtasang tinanggap ninyo? Kasi ang pagpili natin sa kaharian ng Diyos ay hindi isang beses lang natin gagawin. Actually, when you were younger, when you were baptized, siguro masasabing wala pa kayong choice, tinanggap ninyo ang kaligtasan. Pero kapag nagkaisip na kayo sa mga desisyong ginagawa ninyo araw-araw, sa pagkilos ninyo, pinapakita ninyo kung gusto ba ninyo yung kaligtasang tinanggap ninyo. Halimbawa, ano yung halimbawa ng mga bagay na nung una, maaaring hindi mo ginusto, pero pwede mong gustuhin? Yung alak, halimbawa, di ba may kantang ganon? Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin, bisyo'y nagsimulang lumalim. Anong ibig sabihin nun? Nagsimula ka na hindi mo naman gusto. Pero, kalaunan, pinilit mo yung sarili mong gustuhin hanggang sa naging bisyo na yon. Ganon din sa pananampalataya natin. Maaaring nung tinanggap mo ang kaligtasan, nung ika'y binyagan, wala ka pang malay. Amen? Pero nung kumpilan ka, may isip ka na. Ipinapaliwanag na sa iyo yung halaga ng pagsisimba. Ipinaliwanag na sa iyo na mahalaga ang pagdarasal. Amen? Ipinaliwanag na itinuro sa iyo ang halaga ng mabuting asal. Amen? Kaya may choice ka na kung paninindigan mo yung kaligtasang tinanggap mo at yung pananampalataya na pinaninindigan natin sa pamamagitan ng mga desisyong ginagawa mo araw-araw at sa pamamagitan ng pagkilos mo. Hindi madali ito. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, magsumikap kayo dahil alam niyang hindi madali ang paninindigan sa kaligtasan na ating tinanggap. Amen ba yon? Our faith comes with a demand. Hindi tayo, kagaya nga ng sinabi ko last week, hindi tayo sumusunod kay Jesus dahil feel good lang, dahil komportable ang sumunod kay Jesus. No! To follow Jesus is a difficult path. There is a reason bakit ang Panginoon ay nagdusa at nagpakasakit at namatay sa krus. Dahil sino mang susunod sa Kanya, anong sabi ng Panginoon? Pasanin ninyo ang inyong krus, talikuran ninyo ang inyong sarili, matuto kayong magsakripisyo, matuto kayong magtiis. Sapagkat doon sa pagtitiis, doon sa pagsusumikap natin, doon lamang tayo magiging karapat-dapat sa kaligtasang tinanggap natin noong binyag. Amen ba yon? Ligtas na tayo, pero kailangan nating panindigan ang kaligtasang ito sa pamamagitan ng pagsusumikap natin araw-araw sa buhay. Hindi ito madali. Madali bang magpatawad sa taong nagkasala sa iyo? Madali, hindi. Hindi. Madali bang magbigay? Lalo na't kung alam mong kapos na kapos ka rin sa buhay, madali o hindi? Hindi madali. Pero ito ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Mahirap, pero makabubuti para sa iyo. Mahirap, pero kapag nagdesisyon kang kailangan mo itong gawin para sa iyong kaligtasan, gagawin mo kung mahalaga. Amen? Sabi nga ni Father Roque Ferriols na yumaon ng Jesuita, huwag mong tanungin kung madali.
itanong mo kung mahalaga. Huwag mong itanong kung mahirap, itanong mo kung mahalaga. Kung mahalaga ang isang bagay, kahit mahirap, gagawin mo alang-alang sa minamahal mo. Tama o mali? O yung mga kinilig, hindi naman sa love life yung tinutukoy ko. Ang minamahal natin ay si Kristo dahil siya ang gusto nating makapiling sa buhay na walang hanggan. Amen? But for the sake of argument, totoo din naman, kapag nga yung tao minamahal mo, di ba, kahit masaktan ka, kahit mahirapan ka, okay lang sa'yo, kasi gusto mo magkasama kayo. Tama o mali? Gusto nyo bang makasama si Jesus? Gusto nyo bang makapasok sa langit? Pag sumikapan ninyo. Mga estudyante, ano ang mas madali? Mangopya o mag-aral ng mabuti? Huwag niyo akong lokohin. Kung hindi malabo ang mata mo, madaling mangopya. Ba't ka mag-aaral kung pwede ka namang mangopya? Pero kahit madali iyon, alam niyong masama iyon. Amen? Maraming bagay na madali pero masama. Mga magulang, ano ang mas madali? Huwag niyong pansinin yung mga anak ninyo o magtiyaga kayong kausapin sila ng masinsinan. Mas madali, di ba, yung huwag mo na lang pansinin? Pero ang tanong, tama ba yon? Ang tanong ba'y mabuti ba yon? Hindi. Dahil ang mas mabuti pa rin, kausapin mo ng masinsinan ng iyong anak. Tama o mali? O, mga naglilingkod sa simbahan, mga taong palasimba, ano ang mas madali? Magsimba o magbagong buhay? Madaling magsimba, pero ang tanong, kung hindi ka nagbabagong buhay, nakabubuti pa ba sa iyo ang pagsisimba? Ayun lang. Di ba? Ano ang mas madali? Mag-post sa social media o kausapin yung taong nagkamali o yung taong may atraso sa iyo? Mag-post sa social media, pero tama ba yon? Mali. Dahil kung meron kang gustong itama at meron kang gustong linawin, kausapin mo kung sino yung dapat mong kausapin. Mahirap yon, pero yun ang mas mabuti at yun ang mas tama. Amen ba yon? Dahil yan ang tinuturo ni Jesus sa Ebanghelyo. Napakahirap ho na makasunod kay Jesus. At may dahilan yon. Dahil ang paghihirap natin sa pagsunod kay Jesus ay pakikiisa natin sa paghihirap niya sa krus. Amen? Kaya nga sa mga pagkakataong nahihirapan kayo na magpakabuti, ang palagi niyong titingnan ay si Jesus na unang nahirapan para sa iyong ikabubuti. Amen po ba yun? Minamahal ko mga kapatid, ngayong linggong ito, dasalin natin na sana matutunan nating mahalin ang Panginoon at paglingkuran siya kahit hindi ganoon kadali. Tantanong lang naman sa atin, ano ang pipiliin natin? Yung mabuti o yung madali? Alam naman ninyo kung anong nagiging epekto ng mga bagay na madali. Merong mga naghahanap buhay, nanlalamang ng kapwa, nagnanakaw ng pondo na hindi naman para sa kanila. Kaya tuloy ang buong bayan napapasama. Di ba? Yan ang masamang epekto ng mga bagay na madali, pero alam nating mali. Pero maraming mga Pilipino, marami sa inyo, hirap na hirap para kitain yung pambayad ng tubig at kuryente. Hirap na hirap para mapag-aral yung inyong mga anak. Nagsisikap kayo, nagsisipag kayo, pinapawisan kayo, para lang kumita kayo. Yan ang kinalulugdan ng Diyos. Mahirap, pero mabuti. At sana sa kaligtasan natin ni ganun, huwag tayong makontento lamang na mahal tayo ng Diyos, kaya niya tayo ililigtas. At pagpapasensyahan naman tayo ng Panginoon kapag tayo'y nagkasala. Totoo naman yon. Pero sana, pagsumikapan din natin na tumugon sa kanyang pagmamahal. It is not enough for us to believe that God loves us. Jesus is challenging us today to exert all effort to love the Lord with all our heart, with all our soul, and with all our strength. Hindi sapat na mapanatag lang tayong iniligtas na tayo at minamahal tayo ng Panginoon at titigil na tayo doon. Dapat mag-isip din tayo ng pamamaraan at pagsumikapan natin
mahalin ang Panginoon pabalik. Tama o mali? Amen ba? Noong isang araw, nagsalita po ako sa isang conference ng Courage International. Ang Courage po ay ang apostolado ng Simbahang Katoliko para sa mga persons with same-sex attraction o those who identify themselves as LGBTQIA+. Opo, tanggap ng simbahan ang lahat ng tao regardless of their sexual orientation. At kung first time yung narinig yan, gusto kong sabihin sa inyo, 30 years na po ang Courage sa Pilipinas. 30 taon nang pinagsisikapan ng simbahan na akayin ang mga kapatid natin na nag-identify as LGBTQ, IA+, para sila ay samahan sa kanilang paglalakbay patungo sa kabanalan. At sa tokong iyon, pinaliwanag ko na may mga maling pagkakaunawa tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Akala natin kasi, porket mahal tayo ng Diyos at tanggap tayo ng Diyos, pwede na nating gawin lahat ng pwede nating gawin. At para sa mga LGBTQIA+, o para sa mga persons with same-sex attraction, sabi ni Pope Benedict, they are called in a special way to holiness. Tinatawag sila sa kabanalan sa pamamaraang hindi tinanggap ng karaniwang tao dahil doble yung hirap na pinagdadaanan nila. Nadi-discriminate sila, hindi sila tanggap kahit ng sarili nilang pamilya. At ang paalala sa kanila, paalala sa inyo, hindi nagbabago ang pagmamahal sa inyo ng Panginoon. Pero ito'y paanyaya din sa inyo na tumugon sa pagmamahal na ito ng Panginoon, hindi sa paraang gusto ninyo, kundi sa paraang gusto niya. At ano ang gusto ng Panginoon? Manatiling malinis ang inyong puso. Ano ang gusto ng Panginoon? Na tingnan ninyo yung kalagayan ninyo, hindi bilang lisensya na mahalin kung sino lang yung gusto ninyong mahalin o makipagrelasyon lang sa kung sino yung gusto ninyong karelasyon. Dahil nananatili ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang lalaki para sa babae at ang babae para sa lalaki. And that is not discrimination. That is God's design. Hindi kayo pinagbabawalan ng Panginoon na magmahal. Pero sana sa inyong pagmamahal, isipin nyo rin na ang Diyos ang unang nagmahal sa inyo. At ang Diyos din ang unang dapat mahaling pabalik, hindi sa pamamaraang gusto mo, kundi sa pamamaraang gusto niya. Is that difficult? Yes, because that is the path of the cross. And let me tell you, sa 30 years ng Courage sa Pilipinas, sa panawagan sa mga LGBTQIA+, na manindigan para sa kanilang pananampalataya, na piliin nila ang kaligtasan, na piliin nila ang pananampalataya kaysa sa kanila lang na nararamdaman. Marami sa kanila, yung iba nakapag-asawa pa nga, nakapagpakasal, nagkaroon ng pamilya. Yung iba sa kanila na natiling single, attracted pa rin sa same-sex, pero namuhay ng banal, naglingkod sa simbahan. Marami sa kanila hanggang ngayon, paminsan-minsan nahuhulog pa rin. Pero bakit sila sumasama sa Courage? Para maalagaan ang kanilang kaluluwa, makapagkumpisal at least once a month man lamang, makatanggap ng counseling at magkaroon ng mga kaibigan na hindi mangungunsinti, kundi kasama nilang maghihirap para makatupad sa kalooban ng Panginoon. Lahat tayo nahihirapan, pero hindi tayo lahat nagsisikap na tiisin ang paghihirap alang-alang sa Panginoon. Huwag mong tanungin kung mahirap, itanong mo kung mahalaga. Ano ang pipiliin ninyo? Yung mahirap na mabuti o yung madali na mali? Amen. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawi, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pumunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko ring makasama kayo sa pagdiriwang ng banal na misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon, at maaari nyo ring makita sa iba't ibang mga social media platforms
sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayon din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang #1 Catholic meditating app sa buong mundo, ang Hallow app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Franz Dizon sa Hallow app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com/pagninilay para makakuha din po kayo ng discount para sa inyong subscription. Mapapakinggan din ninyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify, hatid sa inyo ng Hallow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawe, Bulacan, St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayong muli at hanggang sa susunod na pagninilay.